news mga kaabante dahil ang inyong #1 tabloid di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Aabangan, aasahan at aaliwin. Aabante na mga chika mula umaga, tanghali at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isang tabi. Ito ang tandem na aariba, aalog sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumalo at Dondon Cesarino sa talpakan, upakan at kantsawan ng mga chikang ae-min. Dito yan sa DWAR Abante Radio. Hello mga kaabante! O, diba? O, Virgo. Mga kaabante ang ating Virgo girl. Yeah. Ngayon po ay Biyernes. Naku, isa na naman pong masayang episode na punong-puno ng hindi lang tala, kundi good vibes sa aming mga magaganda yung mga host. Wow! Tama naman yan. At naku, ang dami natin pag-uusapan ulit as always naman. Kaya magpapakilala na po ako para marami tayong mapusuan at itong ating parang tumaba ka, girl. Kasi ang dami kinain. Hindi pa ako makain today. Konti lang kinain ko. Grabe, na-air naman na ba yung lip? Grabe ka. Ganon. Pero sa totoo lang, tumaba talaga ako mula nung last year, yung mga picture natin na lumaba. Talaga? Ayaw mo na ba? Dati nga kasi may kanto pa ito, ngayon nawala na. Ayaw mo na ba talaga? Hindi sa Monday siguro. Ako hindi, bet na bet pa. Tingnan mo, nagpapakilala muna ako. Okay. Ako po, the one, the only Ray Fresh. Sumali palagi pong tinatanong left and right, back and front, top to bottom. Artista ka ba? Hindi po, sadyang ganda lang po. At syempre, si Virgo Girl. Well, it's a beautiful Friday afternoon. Yes, Virgo Girl. Ayan. At anong zodiac sign mo, Ray? Aries. Ay, talaga. At syempre, bubusugin namin kay Sapong ito ng kaliwat kanang chika. Kaya naman, makinig at manood na kayo. Ako naman na nag-iisang Dondon Cesarino na hindi magpapakabog sa kahit na at sino pang pinanganak sa Virgo o sino pang mga Virgo girl dyan. Grabe, umpisa pa lang. At ito ay talpakan ng chikas. Ay, meaning, ano yun? may patutsada. May patutsada na hindi ka magpapakabog sa agad. kahit na sino pang mga pinanganak ng Virgo. Ang alam ko, showbiz talk show lang dito sa Abante. Sinama lahat ng mga Virgo, nakakaloka. Ayan ha, yung mga panay, yung mga nanonood sa atin ng mga Virgo. Joke. Mag-comment na kayo ngayon. Teka muna, eto muna ang #1 tabloid, hindi lang radyo, TV pa. Sabayan tayong napapanood sa Sky Cable Channel 85, Converge Channel 79, Blast TV, at TCL Smart TV. Mapapanood na rin tayo, sa Samsung TV Plus. At syempre, napapanood din tayo sa Abante Radio Facebook page, DWAR Abante Radio YouTube channel, X, at sabayan din tayo napapakinggan sa DWAR 1494 Abante Radio AM. Ayan. Ayun. O, kumusta naman ang lala nyo kahapon sa pamilya? Ayun, syempre, di ba? Marami silang ala Sharon Cuneta. Balutin Ay, mo ganon. ako. Kaya naman pala. Ang Well, swerte naman ng mga... Pag may mga... Alam mo, nung nag-birthday ako sa bahay nung nakaraan, meron ako mga in-invite. Kaya lang hindi naman sila dumating. Ang daming pagkain. Kasi kapatid ko... Nasayang. Hindi naman. Kasi pinamigay ko nga doon sa mga dumating na ilan lang. Ang daming hindi dumating. Kasi nga daw... Ano bang tawag doon? Meron silang mga ganyan. Kaya sabi kong gano'n. Siguro, mag-birthday ako na aagahan kong imbitasyon. Kasi medyo ano yun eh. Last minute kasi ako nag-decide. Naghahanap kasi ako ng lugar na po pwede akong mag-celebrate ng aking birthday. Yun nga lang, medyo last minute, kaya okay lang naman. Pumasok talaga ako ng mga 30,000. Tapos 3 lang kayong bando.
Ang taray, 10,000 each? Yes. Ang butsi. Kala mo totoo, sana all, no? Na may ganon. Diyos ko, dahil ako pa naman, Oo. di ba? Tsaka sa panahon ngayon, dapat hindi nagsasayang ng pagkain. Kasi Tama naman yun. ang dami-daming nagugutom, ang dami-daming walang trabaho. Kaya kami, kapag kumakain talaga kami, dapat walang nasasayang at ang mga pagkain sa bahay, dapat kinakain lahat. Kahit Yes. ilang araw na yan na nasa loob ng ref, painitin kahit medyo may amag, natanggalin lang yung amag. Pwede na yan. lalo sa buffet talaga. Kami amag din? Hindi, yung mga Akala kinukuha ko ko, yung kasya lang, yung kaya ko lang kainin. Pagdating naman sa bahay kahapon nga, di ba? Sa sobrang abala nilang pagluluto, wala kaming kaning mainit. Kaning lamig po ang kinain ko bago pumunta ng studio kahapon. Tapos medyo basa-basa pa yung papanis mo. Pero kami talaga Tama yun, dapat hindi ka nag-aaksaya ng Oo, pagkain. dapat ganon. At huwag kayong mag-i-stock ng mga pagkain sa rep na Sa rep na madaling matagal. masira. Kunwari pag mga niluto yan na niluto sa kamatis, ilagay nyo na kaagad sa freezer. Okay. Ngayon, pag mga laman Adobo, loob, halimbawa. mga popis, mga ganyan, ilagay nyo na kaagad yan sa freezer. Kasi ang mga yan, pag hindi nyo nila, kasi nagaan yan, madaling mapanis. Pero pag mga adobo, pwede na, dapat lahat sa freezer, wag lang yung mga gulay-gulay na Oo. yung mga gulay katulad ng pinakbet. Naku, hindi nyo masyadong pwedeng Halimbawa yung i-reheat laing, di ba? Tapos may ilang araw na pag kinakain, ba't parang iba na yung lasa niya? Papaksiw level na siya. Kaya dapat yung mga, hindi totoo kasi nagluluto ako, dapat yan yung mga niluluto sa gata, lutuin talaga yung gata, as in yung talagang Correct. nagmamantika para hindi mapanis. Nag-aalala nga sa si Sister Dolly. Bakit? Nakita ka nga nag-dinner, nag-lunch tayo, di ba, nung birthday, birthday niya. Sabi ko, parang payat-payat ni Ray, in person ngayon. Kasi in-earnalin ko na. Sabi niya nga, ang juyot mo daw. Sabi Alam niya, mo. oo nga, baka kasi once lang siya, a day Once kumakain. a day lang ako kumakain. Pero kumakain naman ako pa konti-konti na sa gabi. Yun lang naman sinabi niya, pumayat ka. Kaya sabi niya, dapat daw kumain ka ng marami. At saka wag daw magpapagutom. Kasi nakakapangit daw yun pag nagugutom. Kasi po talaga, wala po talaga kami makain sa bahay. Sobra na po talaga. Wala talaga kami makain. Baka naman. Wow. Parang demonyo. Drama. Ako tawa ng tawa siya. Nagmumukha akong demonya talaga. Tawa ako ng tawa. At dahil dyan, Eto Jessica Sanchez, kabuanan pero hataw sa America's Got Talent. Golden hour ang napiling kantahin ni Jessica sa AGT na hinangaan ng crowd, lalo ni Simon Cowell. Kahit may judges na digaan ng feel ang kanta, naniniwala si Simon na makakapasok sa finals ang Film Singer. Say ni Simon kay Jessica, what's brilliant about you is not only you are talented, you have never given up over all these years and you could have done but you haven't. Ayun. Natatandaan ko, sinubaybayan ko tong si Jessica Yes, ako Sanchez din. nung early 2000, di ba? Kung saan naging first runner-up siya. Kahit mismo si Simon Cowell, nung mga panahon na yon, bet niya talaga si Jessica Sanchez. Ang payat-payat pa ni Jessica Yes. Sanchez. Grabe ang kanyang rendition sa mga kanta ni Whitney Houston at saka ni Jennifer Holliday na nakipag-duet pa siya, di ba? And I am telling you, I'm not going. You're the best man I ever know. You're the best I ever go. No, 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 no. Pamangkukulam na talaga siya. May pagano na kaagad. Talaga? So feeling mo dapat nanalo siya noon? Dapat nanalo si Okay. Jessica noon. Hindi mo naramdaman na parang baka kulang pa? Wala, hindi. Kasi bagets na bagets siya noon eh. Siyempre, sa botohan yun eh. Kaya nga, Oo. medyo Ay, na-disappoint din yung mga noon. judges noon. Pero may inilabas namang record itong album itong si Jessica Sanchez na nag-top din naman, napasama sa Billboard 100. Yun nga lang, syempre dahil wala naman siya. I mean, hindi rin naman na sustain. Pero sumikat siya at that time ng mga 2000 ha. Pero sabi nila mas magaling si Jessica ngayon kumpara noon. Pwede naman. Kumpara Mas nadagdag yun parang dahil sa experience na rin. Oo, pero ang hirap no.
hindi ko ma-imagine na kumakanta siya tapos kabuntisan niya, kabuwanan niya 9 months na pala. Ako nga busog lang, nahihirapan ako. Yung buntis pa, meron pang, di ba? Kaya nga, hirap na hirap akong kumanta, yung busog lang Paano kaya yun bago mag-finals, kung sakasakali mga Ay, maganda yun, yung kapag, nakapasok, kumakanta, tapos biglang habang kumakanta si Jessica, nanganganak siya, di ba? Nagla-labor siya, bongga yun. Ang taba ng utak. Oo. Pero why not, di ba? Ang ganda-ganda ng eksena ever first America's Got Talent na merong nagla-labor habang kita mo kumakanta si Jessica, pumuputok na yung palanubigan yung pinakabirit niya, humiga na siya talaga. Tapos kumakanta pa rin habang nanganganak. Pero bago siya nanganak, tinapos niya muna yung kanyang kanta. Yun nga. Yung tipong kapag natapos ng kanta niya ganun, lumabas na kaagad yung bata sa sahig. Pero alam nyo, si Colleen Garcia, hindi natin napag-usapan. Okay. Nanganak pala itong nang nakatayo. Ha? Paano hindi ba nakaipit pag nakatayo? Hindi, kasi ano tawag dito, akala niya hindi idadaan to sa natural, sa labor, natural giving birth niya. Ngayon, nangyari ilang minuto lang, hindi pa yata tumagal ng 30 minutes yata or something, nanganak na siya nang nakatayo. Pero hindi naman nabagsak, syempre. Hindi, nandoon na yung nanay niya, sinalo ng nanay niya. Hindi ko nabasa, pero nakakaloka. Akala ko naipit ang o gano'n na maglakad ang buntis. Hindi dapat nga daw, maliligo pa siya, tapos magsiset pa siya ng mood, may music, tapos ganyan, maglalakad-lakad. Ngayon nung naglakad na siya, ayan na, naramdaman na niya. Ayun na, nung pag-iri niya, ilang iri lang, lumabas na yung bagets. Dati kasi water ang nila, di ba? Yung sa water nanganganak. Maraming ganun At birthday na rin nung kanyang Junakis nung nakaraan, si Amari. 5 years old na. Pero going back to Jessica, nakakaloka, no? Tignan, ayoko namang isipin, pero parang pelikula kung sakasakaling mangyari yung ganon. Ako parang gusto ko mangyari yun. Gusto mangyari? Kasi parang may drama, no? Parang kakaiba siya na nasa competition ka, tapos grand finals na, tapos kumakanta ka, tapos syempre iba ang pressure ng pagkanta. Medyo yung body mo nagbabago, di ba? Napupush. Malay mo. Sana ganun. Jessica, kung nanonood ka man, please, if you understand Tagalog, okay. Hindi naman dapat, kapag ka dumating ang pagkakataon na habang kumakanta ka sa kalagitnaan, ay bigla kang nakaramdam na nagle-labor ka na o manganganak ka na, or kahit lumabas na ang pananubigan mo, tapusin mo muna yung kanta. Wow! Ikaw ba na-experience mo yung kumakanta ka biglang... Nalumabas yung natutsi, di ba? May tumurotot? Wait! Pwede yun! Pakyauti, ha? Kasi iba yung Melanie Marquez na bongga. Iba yung tulak ng tiyan pag kumakanta. Tapos may kasamang burisa. Tapos nakita mo, ay bakit may mga na? Nakakaloka. Isa pala may jusa-jusa na doon sa anyes. Ang kyauti. Siguro sabi ng mga judges. naman ako. Kyauti parang meron something. Pero ikaw, naranasan mo na naliligo ka sa dagat. Wag na sa swimming pool. Dali ko sa dagat tapos may humalo sa dagat. Wait! Na mga tubola. Hindi naman ako naliligo sa mga ganung dagat. Siguro yung Lido Beach nung araw. Naabutan mo ba yon? Siguro, nakapaligo ka na sa Lido Beach? Nung bata talaga ako, hindi ko talaga yung pagkakaila na Ano ba yan? Biyernes na biyernes. Sa Cavite pa yata yun. Super nani yung pinag-uusap. Tapos nung nag-yellow submarine na siya, supok-bula ako pa. Sabi naman Kadiers. Ayan na, ito. Iba naman topic na nakakaloka. Toilet chika, ha? Unang topic pa lang natin yun. Anong oras, no? Ayan. Talaga. Okay. Heart Evangelista, nagparamdam na. Pakiramdam ng solid panay ni Heart ay nagbabalik sokmed na siya dahil sa mga simpleng post niya, pero may laman. Ilang araw din kasi siyang walang kibo online. Nito lamang isang quotation niya ang nilike ng bongga ng netizens. Posted ang die with memories, not dreams. At sinamahan niya yon ng caption na one day or day one. May post din si Heart na let's roll, na sa tingin ng fans ay balik normal na buhay ang fashionista.
Well, wala naman siyang choice talaga kundi magbalik sa dati niyang ginagawa kasi di ka naman forever pwedeng magstay lang doon porket na-involve yung husband mo, nawala sa posisyon bilang speaker, di ba? So, di ka naman pwedeng magmukmok at magstay lang sa gano'n. Dapat mag-move on ka na yung ano yung ginagawa mo noon at saka nandyan na yan eh. Harapin mo na lang kung paano mo harapin. Aminin mo, ang daming nang bash kay Heart dahil sa naglabasan nga yung ganon, yung sa campaign contribution. Pero ganon talaga eh. Tsaka baka sabihin pa ng mga netizen na kapag ka naghiatus ka or medyo nagpahinga ka sa pagpo-post sa social media, baka sabihin, guilty! Mga ganyan. O tama lang naman. Sa bagay si Heart naman kasi palaban din naman ito. Correct. Kaya lang ang kanya pagiging palaban, hindi naman katulad nung talakera siya. Yes. Pumapatol si Heart pag hindi niya nakaya. Para si Kim, pumapatol pag hindi nakaya. Si Heart naman, ibang klase din naman pag pumatol yan. Hindi naman siya yung tipong, alam mo yung, palingkera. Hindi siya ganon. Pero ang hirap din talaga pag ngayon sa panahon ng social media, lumalabas ang mga resibo talaga. Yung mga na-video nung araw na napinost mo nang wala kang intensyon na kung ano man dahil natuwa ka lang, niregaluhan ka ng mamahaling sing-sing or what, diba? Ngayon nung nahalukay yon, nilabas ngayon, at iba na ang mensahe ng tao. Talagang bira kung bira. Ginawa na ng problema, ginawa na ng issue, pinasama na yung tao na hindi naman nila alam kung yun ba ay galing sa pinaghirapan talaga. Dahil ang issue ay tungkol sa anomalya, nilalahat na lang. Kawawa naman yung mga taong naakusahan na hindi naman talaga sumausaw o directly nakasawsaw sa politika. Pero yun na nga, nakakaawa kasi pinaghirapan ni Pero yun kasi regalo sa kanya mga hard work. Regalo sa kanya yun Nirigalo ni Senator Cheese kay Heart yun. So nahalukay lang ngayon. Nahalukay. So kaya talagang pag nilalabas na naman nila yung mga masasakit na salita. Kung ako nga artista, baka hindi ko kayanin kung paano batikusin. Ikaw nga naapektuhan kasi sinabi lang na naninira ako ng pamilya. Ka ng buhay. Ng buhay. Diba? Naku, naapektuhan kasi hindi ka ba naapektuhan? Wala. Pero pag sinabing tagal-tagal mo na sa showbiz, di ka pa rin maganda. Ha? Ay, yun na yun. Pinanindigan ko nga, di ba? Kala ko away. Oo, tatalak talaga ako doon. Haba? Naku, ang tagal kong pinakaingat-ingatan tong gandang ito, tapos gaganyanin lang ako. Ano yun, muna ng face-to-face? Pwede bang pass muna? Baka mapahiya ako. Hindi ko kaya, baka lamunin ko yung mga sinabi ko, isinuk ako. Tapos ang ganda-ganda pala nung sasabi sa'yo nung gano'n, no? Well. Sasabihin gano'n sa akin, hindi ka maganda, tagal-tagal mo na sa showbiz, ganyan pa rin itsura mo. Sige, magkita tayo, magkahamunan, magkaalaman. Pagdating mo dun sa kung saan kayo magkikita. Pag nakita ko, sandali, may nakalimutan na. May nakalimutan ako. Kung pagdating mo dun, si Mildred ang naabutan mo. Fight! Uy, pero maganda si Mildred. Kung si Romel Pasente, fight. Wala siyang karapatang magsabi nun. Kung si Rodel Fernando. Nasa abroad ba si Rodel? Ewan ko. Sabi na sa abroad daw. Wow, sana ako nakakapag-abroad. Parang sabi ni Madam Rachel. Ayun. Anyways, ayun na. Wala tayong magagawa. Si Heart din, wala na magagawa kundi mag-move on. Gawin niya yung mga dati niyang ginagawa. Tuloy-tuloy lang. Kasi siyempre, nakasalali naman ang iyong fashion career. Hindi naman sa mga netizen, kundi sa mga brand na nagtitiwala sa'yo. Hindi naman sila nagbibigay sa'yo ng mga freebies. Hindi naman sila yung nagbabayad ng plane ticket mo, na accommodation mo. At hindi ka naman kumikita kung meron man sa mga yan. Kaya tuloy lang, for as long as na hindi na-apekto ng image mo abroad at dun sa mga brand, go lang. Yun nga lang, wag mo nang patulan kasi don't stoop down to their level. Pero kung halimbawa, sa tingin mo dapat muna silang umiwas in public. Sino? Sila, halimbawa si Heart or si Maine, yung mga ganun. What do you mean public? Kasi nasa mall. Si Heart hindi naman yata nagpupunta ng mall. Ang pinupunta, parang wala na ako nakikitang mall tour. Halimbawa ganon. So, wala, puro mga invitations lang kasi siksik na siksik talagang schedule ni Heart eh. Biruin mo, magmula dito sa isang bansa, kinakailangan niyang lumipad sa, kunwari kung nandito siya sa Thailand, babalik lang siya ng Pilipinas, and pupunta na siya ng Indonesia, ng Malaysia, mga tipong ganon. Minsan nga, kukuha lang siya ng damit dito,
pupunta na siya sa Paris. Ang pinakamatagal lang niya dito ay pag Christmas at saka birthday niya. Well, diba? Bago ayun na. mag-birthday. Of Yun course, na. next. Dimples Romana, masaya para sa kakaibang saya ni Bea Alonso. Ayon sa actress na Dimples, ibang level ng happiness ang nararamdaman niya sa kaibigang si Bea sa business event nito. Na-witness niya ito na maging sila ng boyfriend niyang si Vincent. Dekada-dekada na rin kasi ang friendship na magkaibigan, pero ngayon lamang nakita ni Dimples ang kakaibang kasiyahan ni Bea. So, well, at least, di ba? Ibig sabihin, hindi nakita ni Dimples na masaya si Bea nung panahon ni Dominic at saka ni Gerald. At ni Gerald, no? Oo. Well, Ito siguro yung panahon na kaya ganun talaga ka all out ang kasiyahan sa mukha ni Pure, 'di ba? Pure ang kasiyahan ni Bea. Kasi nga umaalago yung negosyo niya. Parang hitting two birds eh. 'Di ba? Parang kita mo meron siyang Vincent ko, napaka-supportive sa kanya, mahal siya. And then, napakagwapo din naman, mayaman ng pamilya. Na hindi nga sinasabi nga nila kapag ka daw nagta-travel. Ito, hindi narinig lang namin hindi naman to validated. Chismis lang po ito, na kapag ka daw nagta-travel si Dominic at saka si Bea, hati sila. Hati sila ng gastos. Well, hindi naman tayo magtataka kasi si Bea naman, may pera naman siya. At saka siguro, ganun talaga yung usapan nila. Parang katulad din, di ba, ni Mikael at saka Mikael Daes na mag-asawa na ngayon at saka ni Megan Yang, na nag-iipon sila, meron silang joint account na doon nila kinukuha yung ginagastos nila at 50-50 sila bago sila mag-asawa. Okay yun kung nagta-travel Bago kayo sila ng naging hati, mag-asawa. nung magjowa pa lang kayo, mag-boyfriend-girlfriend. Eh, mas matindi nga yung dati, sinasabi, may mga nagsasabi na si Bea pang nagbabayad ng lahat, di ba? Oo nga, may ganun noon may mga ganun din. Yun yung mga time na talagang minamaliit ng gusto si Dance. Pero minamaliit ng gusto si Dominic. Pero ito kay Vincent, syempre. Ano kaya, sino kang gagastos sa kanila? Siyempre si Vincent. Si Vincent ko. Siyempre, kasi siya yung lalaki, siya yung may pera. Tsaka, hindi, pangit naman na ang yaman-yaman nyo, tapos 50-50 pa kayo ni... Hindi, kung i-insist ng babae. Hindi ako hindi papayag. No, share tayo yung mga... Si Bea papayag sa ganun. Nanggaling na nga siya sa ganung relasyon kung totoo ha. Pero very independent nga si Bea, baka ganun. Pero I guess gusto rin siguro ni Bea na maramdaman din naman niya na babae siya. Babae na talaga. Hindi siya gay. Kala mo gay. May issue ba? Ito na naman tayo. May issue ba na bading si Bea? Hindi ibig sabihin na gay. Parang di ba katulad nga ni babaeng bakla, si Blight, si Andre Brillantes, na pinuno na kasangkapan ang kondo ng ex niya, na hindi na natin babanggitin ang pangalan. Yung talaga sobra naman yun. Talbog talaga ang mga badikla sa ganon. Pero meron din naman mga babaeng, di ba, parang badik talaga. Mas mas generous pa nga mga babae kaysa mga bakla. Biruin mo, pag pupunta ng mga gay bar yung mga yan, nagbibigay talaga at nagsasabit. Kaya nga wala nang masyado mga bakla pupunta ng gay bar. Kasi nga dominant na yung iba. Tsaka wise ang mga badikla, hindi na sila nagbibigay ng ganun kalaki sa mga Siyempre pipiliin ng mga macho dancer. yung mga girlas na bata pa, mga mapagbigay na. Nakakaloka. Magaganda pa. Saan napupunta usapan natin? Napunta na tayo sa macho dancer. Pero totoo lang, natutuwa talaga ako kay Bea Alonso kasi ito yung time na naibigay talaga yung hinihingi niyang kaligayahan. Yun nga lang, sana hindi na tumasilat. Please naman. Tingin ko hindi na. Feeling ko hindi. Nararamdaman kong hindi kasi parang ang tagal ng tinarget. Ang tagal na rin namang ginusto nung lalaki si Bea. Kaya lang bakit hindi niya nga niligawan samantalang nung time na anong diniligawan? Hindi niligaw. Hindi pinush, hindi niligawan. Niligawan noon. Sabi binasted daw. Binasted kasi nga hindi pa yata ready nun si Bea. Pero nung time sinasabi ko, nung time na si Bea ay nahiwalay nagkaroon sila ng problema ni Gerald Anderson. Di ba? Medyo matagal-tagal yung proseso. Dapat pinasukan na
Ibig sabihin ng pinasukan, hindi yung pinasok na ano. Kaya lang parang Nagparamdam na. pero kaya lang nakabakod na nun si Dominic, di ba? Kasi nga magkaibigan sila. Nakabakod na. So, laging nasa bahay. So, magkasama. Biskaya. Oo. Ano siya, shoulder to cry on lagi ang drama. So, medyo mabagal pa rin itong si Vincent, pero ngayon ngang At least, walis diba? na. Pero ang galing, no? Kasi alam ko meron nanliligaw din daw politician at saka businessman kay Bea ng mga panahon na naghiwalay sila ni Dominic. Pero bagay sila. Pag tinignan mo bagay. sila dalawa, di ba? Ang ganda siguro ng magiging Junakis itong Tsaka dalawang yung to. Isang parang Chinese ano, at saka isang hindi, tsaka yung American power. Spanish na ano. Yung power, pag nakita mo sila, parang may power agad, no? Yung ganun yung dating. Yung pag pinagtabi mo, parang, ang lakas ng dating nung magjowa. Ayun. Kung ikaw si Bea kung ikaw si Bea, At ikaw si Vincent. ayoko si Vincent. Ew, hindi ko na naising Maging lalaki. magkaroon tayo ng jowa, magkaroon tayo Maging ng relasyon. magjowa. Okay. At ako pa yung lalaki. At hindi ko rin iisipin na ikaw yung So lalaki ako at nga, ako nga si Bea. Ikaw nga si Bea, saan mo gusto magpakasal? Sa Pilipinas o abroad? Abroad. Saan sa abroad? Sa Europe na rin. Ay mo sa Nepal. Ano ba yun? Kasama yung mga nagraran. Hindi Pero talaga, kidding. ayoko talaga sagutin. Bakit naman saan sa abroad? Basta Europe, part ng Europe, mga ganon. Saan nga? Magbanggit ka at bakit? Yung mahirap puntahan. Mahirap puntahan sa Amazons ng Brazil. Mas maganda abroad kasi pag dito syempre, yung estado nila masyado silang malalaking personality. Malamang yan. Invited ang napakaraming tao, napakalaki mga politician, mga negosyante, malalaking artista, yung mga ganon. So, abroad na lang para Ann Curtis. Sa Luxembourg dapat sila magpakasal. Mga ganon. Isa sa pinakamayamang bansa sa Europe at ang ganda-ganda pala dyan. Nakapunta ka Grabe na ba? ang technology. Oo. Sa Google. Nakapunta na ako. Dali-dali lang. Ano mo lang naman. I-search mo lang naman sa Google. Napakaganda pala niyan. Or kaya, kung dito man sa Pilipinas, isa sa pinaka-exclusive na resort. Siyempre, sa Palawan lang. Sa Palawan. At meron pa. Hindi, meron pa eh. Kumbaga mga Hollywood stars. Oo, yan sa Palawan, sa Amampulo, di ba? ganon. Total mayaman naman ang pamilya niyan, pero gagastos pa sila ng mga 5. Sa bagay, 5 million is ano lang naman 'yon. Gagastos ng ano? 5 million Para sa kasal. Maliit no? Maliit yun, ano ka Maliit ba? sa 5 million? Hindi. Siguro pwede sa pagkain na 5 million. Carry na. Hindi pa din. 5 million? Ano kakain na puro lobster? So, ilan bang bisita? Well, kung siguro mga 20. Malaki na ba yun? Napaka-grande naman. Oo doon, nga, 20 tipong lang. busog na sila. Paano Why nila not? Ako paano din naman, nag-buffet ka ano? na hindi mo makain lahat? Kasi siguro na kinasal ka, 20 ang bisita mo, pero 5 million ginastos mo. Oo, pero may commission. meron tig 20,000 yung mga bisita. O, instead na mga token, di ba? Datong. Ay, nako. Pausuhin nyo nga yan. Pero kasi di ba pag abroad kinakasal, kanya-kanyang pamasahe. Pero this time nga wala. Dapat sila Okay. Kung dito sa Palawan, siguro, yun nga, private jet. Hiramin man nila yung mga private jets ni Martin Romuald. Chararat. Nabasa natin yan. At yan ay finiture ng ating Billionario Channel. Yes. At nakikita rin naman talaga sa mga video. So, lumalabas. Anyway, eto talaga. Kim Chu, generous sa mga kaibigan, super support na kay Bella Padilla. Pero bago yan, congratulations siyempre kay Kim Chu dahil siya talaga ang most popular leading lady. Yun ba yung title na panalunan? Yes, sa Dangal Awards. At siyempre, Gawad Dangal. Gawad Dangal. So, ibig sabihin, tinalbugan niya yung mga leading lady. Winalis. Lahat. Like Catherine Bernardo, Ann Curtis. Sino pa ba? Sino ba mga namamayagpag ngayon ng mga, halimbawa, kahit na si Bella Padilla, syempre, sama natin dahil leading lady. Pero yung mga, ang pelikula kasing hirap naman, sino ba mga gumagawa pa ng pelikula ngayon, di ba?
Correct. Pero yun na nga, Lahat napakalaking halos. achievement doon. Eto ay dahil botohan ito. Well, sabi ko na hindi talaga Sani Puwersa, hindi talaga balikatan. magpapatalbog. Aside from that, nanalo pa rin sila yung sexiest, di ba? Female, Chuva. At saka, si Paula Abilino din nanalo. Most popular leading man. Hindi talaga maghihiwalay itong dalawang to. Palagi talagang package deal. Yan ang maganda. At least hindi, walang iwanan ang Kim Pao fans. Kasi yung iba dun, di ba, Kim na lang yung susuportan o Paolo lang yung susuportan. But at least ito, Kim Pao pa rin. Ito talaga yung dalawang destined na magkaroon talaga ng napakarami talagang fan base all over the world. Nilista nila kumbaga parang basta nilagay nila lahat kung saan mga bansa. Meron sa US, meron sa Australia, ang dami sa US, meron din sa Canada. Meron yung iba pa nga hindi pa yata nailagay doon Naku, napakarami talaga. Parang grabe talaga yung pagmamahal ng mga Kim Pao, Kim Paulandia sa kina Kim at kay Paolo. Sobra talaga. Ganun talaga, at least binibigay lang naman nila yung what you get is what you receive. Hindi, ka-level na ba ito? What you get is what you believe. Pero mo, hindi lang to pang social media, gumagastos talaga sila. Ngayon, nagkaroon na ng award itong dalawang ito at dalawa pa ang award, Bali, 3 kasi most popular leading man at most popular leading lady, pagkatapos yung sexiest pa. Naku, baka pwede naman kayo magpalitsyon dito. Chararat! Naku, pag mga ganyan, alam na natin, may palala, may pa-celebration. Yes, pero kaya lang kung halimbawa, Charot! most popular online or TV talk show host, Ray Pumalo and Romel Placente. Paano yun? Yung naglalaban, nagdidikdikan. Sige, kay Romel na nga lang. Nagbibigay Bakit na lang naman? ako. Ha? Bakit? Baka wala pang award si Romel. Charat. Ayan. Chararat lang. Hindi, malay mo, Sabi diba? no, to bully. Ayan na naman ako. Sabi na, walang bully-bully, Walang bully yun, diba? Gusto mo nga siyang manalo Oo nga. Oh, ayan kasi nga, meron akong pa-side comment. Hindi kung sino man ang... Ako, kung mabibigay ang award, katulad natin, di ba merong basta, di mo na sabi, baka maurot. Yun, kung meron, di meron. Kung wala. Pero sisiguraduhin namin na walang money involved. Yes, Diyos ko, ikaw pa. Ano naman ibibigay natin? Pang-ulam nga lang, wala kami. Ngayon nga, wala na kaming bigas o ubos na yung binigay pa ng isang network. Nung birthday ko pa yun, Ang tagal na dun, Nung birthday ko pa yun, Umabot ng ganun ang bigas? Kasi nga, binibilang namin yung butil bawat... May, June, July. Binibilang kasi namin yung butil. Mga 10 butil lang sa'yo, ganyan, Well, abangan mo daw. Payat Next year sa birthday mo. Wow. Hindi lang palala, baka pa birthday. Baka pa birthday party. Ayoko umasa. Dahil dyan, teka muna, batiin mo na. Hindi. bago tayo magbalik. Oo, bago tayo magbalik, chika, meron pa ba? Heto muna Good news mga kaabante. Dahil sa kagustuhan naming maabot ng aming umaabanting mabalita ang bawat sulok ng Pilipinas, umi-ere na rin ngayon ang Billionario News Channel at ang Abante sa 3 cable systems sa Mindanao. Napapanood ng Abante at Billionario News Channel sa Beautiful Cable TV Philippines Incorporated. At sakop nito ang Alubihid, El Salvador, Lagindingan, Libertad, Gitagum at Initaw sa Misamis Oriental. At syempre, yun na, napapanood din tayo sa Pagadian Cable Television Incorporated. Saklaw nito ang buong Pagadian City sa Zamboanga del Sur at sa Parasat Cable TV Incorporated. Kukubrehan naman nito ang Cagayan de Oro, Malaybalay, Valencia, San Carlos, Gingog, Lanao del Norte, Escalante sa Negros Occidental, at iba pang mga lugar sa Misamis Oriental. Siyempre, patuloy nyo pa rin kaming mapapanood sa Sky Cable, Channel 85, Converge, TCL Smart TV, gayon din sa K5 News FM at Samsung TV Plus. At patuloy nyo rin kaming sundan sa aming social media pages, DWAR Abante, Abante News Facebook, DWAR Abante, Abante News YouTube, TikTok at X para sa updated, mabilis, mabangis at walang mintis na pagbabalita.
Parang nasaktan ako dun sa pagbaba. Dita. Naku, eto na nga, mainit-init pa na balita. Naku, update naman na hinihintay natin. Naku, eto na talaga. Julia Barreto, Gerald Anderson, kumpirmadong hiwalay na. At mula sa joint statement ng Star Magic at ni Julia Barreto at Gerald Anderson, eto na ang talaga namang nakakawindang na kumpirmasyon. Ayon nga sa statement, Star Magic confirms that Gerald Anderson and Julia Barreto have mutually decided to end their relationship. We request the public to respect their decision and refrain from spreading false narratives. Gerald and Julia are grateful to their fans and friends for the love and support. Nakakaloka talaga, as in sa totoo lang, kung kailan lang ay pinag-iisipan at nawiwindang-windang pa tayo at na pinagdududahan pa natin na hiwalay na nga ba itong dalawang ito, pero eto na nga, natuloy na talaga. Ako talaga yung umaasa na magkakatuloy at mauuwi sa kasalan dahil base naman dun sa mga ilang buwan nilang pagsasama na sobrang sweet. Pero sabi nga, nitong mga 2 buwan or mga nakaraang linggo after nga nung nagpa-interview itong si Gerald sa dalawang personalidad na sina Tony Gonzaga at si Julius Babaw, naku, sinabi niya pa doon na kami pa rin. Naku, after that, wala na pala talaga, as in, hindi na talaga nahilot. At nakakalungkot nga, no? Pero ang tanong, ano ba talaga ang naging dahilan? Kasi may mga lumalabas na dahil daw ito sa isang volleyball player pala na ang pangalan ay Vanji. Ang dahilan daw ng hiwalayan nila Julia at Gerald, kasi nga daw madalas nga daw pumunta at manood itong si Gerald sa laro nitong Vanji. Kaya syempre, pag mga ganyan ngayon sa panahon ngayon, as much as possible, mag-laylo ka, manahimik ka muna. Cool ka lang muna. Huwag ka muna pakita sa mga kung anik-anik. Kasi syempre, mababash ka ng bonggang-bongga, hanapan ka na naman ng mga butas. At meron man nagsasabi na, ayaw daw magpakasal muna ni Julia kay Gerald. At nagmamadali na nga daw itong si Gerald na magkaroon ng sarili niyang pamilya. At isa pa, eto pa. Mukhang totoo talaga ang hinala ni Claudine Barreto. At meron talaga siyang resibo mula sa mga bubuyog ng basketball, volleyball arena na sinasabing, parang meron nga daw talaga. Talaga naman ang auntie, no? Auntie Claudine Barreto, at meron talaga siyang pasabog. Anyways, talagang ganon. Showbiz is showbiz. Meron talagang nagtatagal at meron namang hindi. We can only hope na sana ay maging maayos din naman ang samahan nitong dalawang ito at naging peaceful ang kanilang paghihiwalay. Alright! Yun. Well, eto na nga, next item. Judean Santos naging babysitter sa kanyang sariling resto. Napahanga ni Juday ang netizens dahil bukod sa pagkakaroon ng sariling resto ay napaka-sweet niyang owner. Para ma-enjoy ng family o customers ang pagkain nila, kinarga niya muna ang baby dahil ramdam niya ang moment na ganon dahil dumaan siya sa pag-aalaga rin ng baby. Pero hindi ma-enjoy ang kinakain dahil priority ang anak. Nakakatuwang part yun ng services ng kanilang resto. Swerte naman ng bata na yan. Habang kumakain yung mga magulang niya, inaalagaan ni chef at may-ari ng resto yung anak niya. At yung bata, showbiz din ha. Alam niyo, drama superstar, drama queen ang kumakarga sa kanya at tahimik lang yung bata. Baka gusto niya mag-artista. Charot. Yung bata talaga na pag... Pero hindi, bongga, diba? At least, pero nagigets ko yung point ni Judy na yung pag kumakain ka tapos may kasama kang bata, hindi mo ma-enjoy yung food. Kaya dahil si Juday nga ang nagluto ngayon, so gusto niyang ma-enjoy ng mga customers. Lalo na yung mga batang napakalilikot, di ba gano'n ang gano'n? Kung saan nagpunta, may kita mo,
nadapa na. Pero alam mo, nagugulat ako sa mga bata, doon sa mga sanggol, alam nila kung sino yung mga nanay. Kasi pag ang mga nanay, kahit ang mga lola, di ba? Ay, oo. Kahit ang mga lola, kapag kakinarga sila, kahit hindi nila kakilala, di ba pag medyo magaan ang loob nila, hindi sila nagtatantrums. Well, siguro, hindi ko ma-explain ang Meron science silang instinct nun. na ganun eh. Pero ganun talaga eh. Halimbawa, meron akong apo yung si Zach. Talagang halimbawa, mag-iisang taon pa lang siya noon, pero alam niya yung nanay niya, hindi mo pwedeng kunin. Yung parang yun lang yung nakikilala niya. Pero ngayon, dahil mag-isang taon na, ma-wise na siya kung sino yung nakatayo, kung sino may dalang pagkain, kung sino yung lalabas, doon siya jujoy. Doon siya jujoy. Yung mga gano'n, ang cute-cute ka ng mga bata. Correct. Yung sinasabi ko naman, kahit hindi niya nanay, pero pag alam niya at ramdam niyang nanay, hindi siya magtatantrums. Katulad niya si kay Claudine, di ba hindi nagtantrum? Or kay Judy Ann. Ay, kay Judy Ann pala, sorry. Siguro kasi maganda si Juday. Pag tinignan niya, parang maganda tong May mga bata kasi na sumasama lang sa magaganda. Totoo yun. Lalo pag medyo malapad, mga Ano ba yan? Hindi malapad yung mga kamay. Kasi siyempre, di ba dapat paano ko ba i-justify? Sa Monday. Ay, okay, nako. Ang lapit sa'yo ng mga bata. Yeah, I love kids. Okay. Yeah, next. Claudine Barreto, nagkaayos na ng kanyang kuya, pero Claudine Festival tayo. kwento ni Claudine ay nagkaayos sila ng kanyang kuya at ang naging tulay dito ay ang anak ng kanyang kuya. Nag-uusap naman na sila ng kanyang kuya at hindi na niya itutuloy ang demanda pero giit ni Clau. Pero yung maging okay like before, hindi na may lamat na kahit anong mangyari may lamat na. Sino ba tong kuya niya? Naku. Sana hindi na niya sinabi may lamat na. Okay na yung nagkabate. Pero yung para i-announce mo pa na may lamat na, mahirap nang ibalik yung dati. Siyempre ka mag-anak, kuya mo pa rin yun. Hayaan mo na nagkabati kayo. Sa inyo na lang yun kung hindi na may babalik yung dati. Oo. Diba? Pag-usapan nyo na lang yan. Kung hindi man, wag nyo na iladlad ko ano man ang mga nangyayari, mga problema sa pamilya. Parang katulad ni Kim, di ba, nananahimik si Kaya Kim. nga, at kung ano man ang meron problema at mas mabigat pa yon ha. Pero mas mabigat din naman yung kung ano man ang pinagdaanan ni Claudine sa kanyang mga siblings. Ay, correct. Okay, moving on. Derek Ramsey nag-deactivate na ng IG. Sa unang linggo pa lamang nitong September, may IG story ang kanyang misis na si Ellen Adarna bilang resibo na nakafollow pa rin siya kay Derek sa IG at may mensahe pa siyang, tigilan nyo na kami ha, dami na fake news. Ekeklabu! I never unfollowed my husband. Samantala, may IG post naman ng isang party organizer nitong September 16 sa simpleng celebration ng mag-asawa 7th birthday ni Elias. Ano ba talagang nangyayari? Bakit di natatapos ang isyong hiwalay? Hiwalay na sila tapos may pa-deactivate ng IG si Derek. Pagod lang ba siya sa social media stress? O pwede naman ganun, social media stress, Alam mo, diba? Teka muna, nagtaka ako ha. Nung nag-post ang isang event organizer ng ganap ni Elias, di ba? Nung sinearch ko naman sa Google, parang June yata yung birthday ni Elias. Hindi ko alam kung ano ito. Ano yun? Hindi ko alam. Tingnan mo, i-search mo kung anong birthday ng anak ni Talaga? Ellen. Hindi ko alam kung luma na to or something or baka inilabas lang para i-promote. Hindi ko alam kaya lang kasi nakita ko parang alam ko June nung nakita ko ibang mga bali-balita tungkol dun sa birthday ni Elias. Parang yun ang nakita ko ha. Siguro naduduling lang ako or something. Oo nga, June. Oo nga, June. Bakit September? Sino ba naglabas nun? Anong event? Yung organizer mismo ng event. Baka naman late na lang, Baka late na. post lang yun. Nako, anyways, sinabi naman dun na na hindi niya in-unfollow, tapos fake news, eklabu, yung mga ganon. kasi pinipilit kasi ng iba. Ano ba gusto yung maghiwalay talaga itong bakit dalawang gusto rin ito? ng paghiwalayin? Pag naghiwalay naman itong dalawang to, pipilitin nyo na magkabalikan. Ano ba kayo, mga siraulo? Pero kasi nakakamiss din yung mga ganap nila. Yung pag silang dalawa magkasama, yung mga kulitan, medyo rin hindi mo na masyadong nakikita yun sa wall. Ako naniniwala ko may pinagdadaanan, may inaayos, pero hindi talaga
hindi talaga hiwalay pa. Kasi the mere fact na nagsabi nga itong si Ellen na naka-follow pa siya, ngayon, siguro parang may hinihilot lang. 'Di ba? Yon, chine-check mo ba? Oo, tinitingnan ko parang wala rin kasi nga wala silang mga bago eh. Wala, tsaka hindi magkasama ang post. Katulad, nung nakaraan kasi, di ba, umuwi na, nakipagkita na si Derek dun sa kanyang baby. Ngayon, sila lang dalawa, walang kasamang nanay, wala si Ellen. Ay, nako. Basta importante ay, basta iwisa lang natin na hindi sila hiwalay at sila lang ay nakakaroon ng problema, mga ganon. So, kasi sayang din naman sayang din naman ang pinagsamaan itong dalawang to na nakikita natin social media sa mga post sila, ang saya sila, harutan sila ng harutan, bully sila ng bully sa isa't isa. Ay. Bullying masaya ha, yung ang tawag dito, nagkakatiryahan, nagkakainisan, pero di ba, kung ano-ano pang ang ginagawa na para takutin. Okay, maraming salamat po sa inyo. At nako, sa Lunes na po tayo magkita-kita ulit ha. At bukas po ng gabi, Saturday, ang aking Abante Liling Show, 9 to 10 p.m. at Sunday din po yan. 9 to 10 p.m. po. At panoorin po nyo, marami pa tayong mga isyong pag-uusapan dyan at meron tayong live guest. So, maraming salamat po ulit. Ako po, the one, the only, Ray Fest Sumaloy, nagutom na, palala. Ay, tapos na pala, kahapon. Napalay po tinatanong left and right, back and front, top to bottom. Artista ka ba? Hindi po, talaga lang namang napakaganda ko. Wow. Lalo pag gutom. At syempre, happy Friday, happy weekend. Huwag lulusong sa baha ng intriga. At anomalya, mag-ingat tayo. Ako naman na nag-iisang Dondon Sermino. At para sa Showbiz Chika at Ganap, dito mapapanood nyo kami sa Teletabloid Facebook page, DWAR 1494 Abante Radio Facebook, Abante News Online, Sky Cable Channel 85, Converge Channel 79, Blast TV at TCL Smart TV. Mapapanood na rin tayo sa Samsung TV Plus. At ito ang Talpakan ng Chikash, Ae Minin. Bye-bye! Happy weekend! Happy birthday, Rodel Fernando! Happy birthday, Rodel!